Samantala, hindi na umano ikinagulat ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang paghain ng mga impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Anila handa silang harapin ang mga alegasyon ng patas at naayon sa konstitusyon. Yan ang ulat ni Vel Custodio. Dalawang impeachment complaint na ang formal na inihain laban kay Vice President Sara Duterte matapos ibasura ng Korte Suprema ang motion for reconsideration ng naunang impeachment complaint laban sa Vice Presidente noong nakaraang linggo. Una na rito ang isinumiting impeachment complaint ni Kiko Aquino D, dating Peace Secretary Jing Deles at Father Flavie Villanueva kasamang ilang kabataan at sectoral leaders. Pirmado na ni Secretary General Cheloy Garafil ang receiving ng impeachment complaint na inendorso ni namamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima at Akbayan Party List Representative Percival Sendanya. Kabilang sa dahilan ay ang misuse of public funds sa pamamagitan ng confidential and intelligence funds, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, at iba pang high crimes. Naghain din ng impeachment complaint ng ilang sectoral groups laban sa ikalawang Pangulo na inendorso ng Makabayan Bloc. Ayon naman sa kampo ni VP Sara, hindi na nila ikinagulat ang paghahain ng mga impeachment complaint laban sa ikalawang Pangulo at handa silang harapin ang mga alegasyon ng patas at naaayon sa proseso ng konstitusyon. Samantala, dismayado naman si Senior Deputy Majority Leader Representative Lawrence Defensor sa naging desisyon ng Supreme Court kaugnay ng motion for reconsideration ng Kamara sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Aniya, tila hindi nito nirespeto ang separation of powers. We will prepare the rules accordingly. I'm very disappointed with the decision of the Supreme Court. It did not respect the separation of powers. Hindi ito nirespeto ang independence ng Kongreso pagdating sa impeachment. How we interpret and execute our own rules should be up to Congress. Nilinaw ng defensor na ang one session day ay katumbas ng one calendar day para sa impeachment proceedings. Dagdag pa niya na hindi na dapat nagbigay ng panuntunan ng Korte Suprema sa impeachment referrals. Hindi na dapat sinuggest ng Supreme Court kahit ginagalang natin sila kung paano iproseso ito. Malinaw ang wording ng ating konstitusyon that if at least one-third of all the members of the House of Representatives, just like what we did, endorsed an impeachment complaint, it should go directly to Senate for trial forthwith. Sa kabila nito, posible pa rin ang pagsasagawa ng House of Representatives ng fast-track impeachment route, lalo na nakabatay ito sa konstitusyon. Speaking today, wala pa naman pong full determination ang Kongreso kung we will do the House Committee on Justice route or we will do the one-third plenary route. Dumistansya naman ng Malacanang sa impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. We do not have any hand. We are not responsible to the filing of those complaints or impeachment complaints. So it's up to the Congress to evaluate and decide with regard to the subject matter. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.